Agis ang binata ng isang patalim. Dumagos ito sa tatlong target ng sunod-sunod. Isa siyang henyo na minsan lang lumitaw sa isang siglo. Nanginginig ang dalaga habang hawak ang patalim. Ordinaryo lang ang kanyang kakayahan mula pagkabata. At paano siya makakalaban sa lakas ng isang lalaki? Lumuhad siya sa takot at sumuko. Ngunit pilit siyang pinatayo ng kapatid para magpatuloy. Nang hawakan ng ate ang patalim, sinabi sa kanya ng kapatid, "Hindi ka mananalo gamit ang lakas ng pulso." Gumamit ng diskarte at tumayo sa 7-star stance. Hawakan ang dulo at ipasok ang ulo ng patalim. Sinunod ng ate ang paraan ng kapatid. Tumayo sa 7-star stance at naramdaman ang lakas mula sa baywang. Hinawakan ang dulo at ipinasok ang ulo ng patalim. Pagkatapos ng 7 hakbang ay inihagis niya ito. Tumagos ang patalim sa lahat ng target. At tumama sa pader. Doon lang napagtanto ng lahat na ang batang ito ang tunay na henyo sa paghagis ng patalim. Nagkaroon pala ng malubhang sakit ang batang lalaki. Sa bingit ng kamatayan, ang kaluluwa ng pinatay na Dagger Master ay pumasok sa kanya. Nabuhay muli ang batang lalaki. Sinamahan niya ang ate sa patalim na kompetisyon. Pagpasok pa lang nila, nakita niya ang target ng pamilyang Xiao na isang siglo nang hindi natatablan. Kumuha siya ng isang patalim. At kaagad na tinamaan ang target na higit 9,000 beses nang nabigo. Ngunit habang uminom siya ng tubig, natuklasan ng lahat na may nakatama sa unang antas na target. Inutusan ng pinuno na hanapin kaagad ang misteryosong eksperto. Dragon Level 1 target. Ito ang pinakamataas na antas na target sa mundo ngayon. Kung mahahanap natin ang taong ito, makakalaban siya para sa ating pamilya. Ang ating pamilyang Xiao. Tiyak na makakakuha ngayong taon ng unang pwesto sa rangkang ng Dagger Master. Dapat ako ang kumakatawan sa pamilyang Xiao. Sa kompetisyon ng Dagger Master ngayong taon, sino ang hanggal na iyon, na lumitaw at naging tampulan ng atensyon? Hindi ba tinamaan ko lang ang Dragon Level 1 target? Bakit kayo nagulat ng ganito? Mukhang ang pamilyang Xiao, hanggang dito lang ang antas. Anong pinagsasabi mo? Batang pasaway. May karapatan ka bang magsalita dito? Batang hindi marunong. Nagyayabang pa. Sinasabi mong kaya mo. Alam mo na ba kung paano gumamit ng walker? Hindi ko nadisiplina ng maayos ang kapatid ko. Bata pa lang siya. Huwag niyo po sanang pag-alitan siya. Nangangahas kang magsalita ng ganyan sa harap ko. Xiao Meng. Ang 4 na antas ng target, Dragon, Tiger, Leopard, Wolf. Nakatama ka lang sa Leopard Level 3. Kung hindi ka anak ko, pinaalis na kita sa pamilyang Xiao. Ngunit kung patuloy mong ipagtatanggol siya, pagkatapos ng Dagger Master Competition, pareho kayong umalis. Patawad ama, nauunawaan ko. Siguradong disiplinahin ko siya ng mabuti. Talagang walang kwenta. Kung hindi dahil gusto kitang gamitin sa Dagger Master Competition, bilang stepping stone, wala kang karapatang tumayo dito. Lalo na, dala-dala mo pa ang painang iyan. Ang buong pamilyang Xiao, walang makakatama sa Dragon Level target, walang kahihiyan. Ang pamilyang Xiao, hindi ba nagpapahalaga sa tunay na lakas? Tumigil na sa daldal, tayo ay maglaban. Masyadong kamapusok, paano natin malalabanan? Si Xiaolong. Ate huwag kang matakot, hindi tayo matatalo. Sa wakas makikita ko na ang pantatlumpo sa rangkang ng Dagger Master. Ang galing ni Xiaolong. Matapos mapinsala ang mga binti ng pinuno, siya na lang ang tanging tao sa pamilyang Xiao na nasa rangkang. Bagamat ang kompetisyon ay Tiger Level 3 na nakasalansan na target. Ngunit ang hamon na ito ay pangunahing susubok sa lakas ng pulso. Ang magkapatid na ito, isang mahinang batang may karamdaman, at isang mahinang babae. Sila, bakit nila pipiliin ang hamong ito? Mga walang halagang hambog. Bigla kong naisip, imbes na hayaan kang kunin ang slot sa Dagger Master Competition, mas mabuting palayasin na kayo sa pamilyang Xiao. At palitan ng mas masunuring tao. Huwag matakot, panatilihin ang kalmadong isip. Unang round ang lakas. Ito kaya ang reverse spin dagger na ipinasa ng unang pinuno ng pamilyang Xiao. Akala ko ang ganitong teknik ay nawala na, hindi ko inasahan na si Xiaolong ay umabot sa ganitong antas.
Magaling. Kahanga-hanga, talagang kahanga-hanga. Ang reverse spin dagger ay patalim na nakabatay sa bilis. Hindi inaasahan na sa kamay ni Xiaolong magkakaroon ng ganitong malakas na penetrasyon. Nakakabigla ang mga kabataan. Tumagos sa 3 target, bagamat sa mga kasing edad niya. Napakahusay niya, pero sa malaking kompetisyon, baka hindi siya makapasok sa top 5. Mga walang kwenta. Kayo na ang susunod. Maghagis na. Si Xiaomeng ay ordinaryo lang mula pagkabata. Pagkatapos matanda na ay bihira pa siyang magsanay. Paano niya matatalo? Si Xiaolong na pantatlumpo sa Dagger Master ranking. Xiaomeng, pinapayuhan kitang sumuko na. Kung matalo kayo sa labang ito ngayon, kailangan ninyong umalis kaagad sa pamilyang Xiao. Ngunit, kung ngayon ay luluhod ka, at yuyuko sa akin para sumuko, maaari akong magdesisyon para sa aking ama. At hayaan kang parasito, na manatili sa pamilyang Xiao. Ikaw. Hindi mo ba ako niloloko? Siyempre hindi. Ngunit simula ngayon, magiging full-time katulong ka na. Maglalaba at magluluto para sa akin. Maghahain ng tsaa at tubig. At pagsisilbihan ako ng komportable. Maaari akong sumuko, at maging katulong mo. Ngunit, gusto kong manatili rin si NN. Kung hindi dahil sa iyong kagandahan, na magagamit sa pakikipag-ugnayan sa ibang pamilya, sa tingin mo ba? Hahayaan kong manatili ang isang tulad mo sa pamilyang Xiao, at makipagnegosasyon pa sa akin. Isang pabigat na may karamdaman. Sa pamilyang Xiao ay nag-aaksaya lang ng pagkain. Hindi siya karapat-dapat. Ama. Ito ang huling pagkakataon, na hihilingin ko bilang anak mo. Hayaan mong manatili si NN. Sa kalagayan niyang ito, kung hindi siya mananatili sa pamilyang Xiao, mamamatay lang siya sa kalye. Anak mo rin siya. Ako si Xiao Mie. Wala akong anak na tulad niya. Kung gusto ninyong manatili, patunayan ninyo ang inyong halaga. Xiaolong. Kuya. Ako. Nagmamakaawa ako sa iyo. Ate, tumayo ka. Huwag kang luluhod. Hindi mo ba nakikita? Gusto ka lang nilang hiyain. Kahit naluluhod ka sa kanila, ang mapapalitan ay higit nilang pang-aabuso lamang. Ito pa rin ba ang kapatid ko? Siya, para bang ibang tao na. Si Xiaomeng ay mabuting bata. Ang pamilyang Xiao na ito, hindi karapat-dapat sa kanya. Ate, ako ang lalaban sa kanya. Ako ang nakatatanda, paano kita papayagang lumaban? NN, tama ka, tayong magkapatid, hindi dapat sumuko sa kanila. Hayaan mo ako. Kahit na matalo, sasamahan din kita. Kumain at matulog sa labas. Mamaalamos sa kalye. Tunay na malalim ang pagsasamahan ng magkapatid. Kung ganoon na nga, bakit pa tayo magdadaldal? Maghagis na, Xiaomeng. Palalayasin ko kayong dalawa, sa pinakamakapapahiyang paraan, at pinakamalungkot na paraan, paalis sa pamilyang Xiao. Ate, kalmayan ang isip mo, makinig ka sa akin. Ang teknik ng pamilyang Xiao ay ginawa para sa mga lalaki ng pamilyang Xiao. Hindi talaga angkop sa iyo. Sa lakas ng pulso, kahit anong sipag mo, hindi mo talunin si Xiaolong. Alam ko, ngunit, kaya, dapat nating gamitin ang diskarte. Ngayon, kalimutan mo lahat ng teknik na natutunan mo sa pamilyang Xiao. Sundin mo ako, tumayo sa 7-star stance. Hawakan ang dulo ng patalim. Ipasok ang ulo ng patalim. Damhin ang lakas sa baywang mo. Gamitin ang baywang para igalaw ang pulso. Alisin lahat ng ibang iniisip, at ihagis ang patalim. Si NN ngayon, mukhang napakamapagkakatiwalaan. Nanalo si NN. Nanalo tayo. Ano? Ito ang lihim na hakbang ni Dagger Master Bruce Wei. Paano natutunan ni Xiaomeng? Parehong 3 ring ang nakuha. Dahil tumagos pa sa target si Xiaomeng. Panalo si Xiaomeng sa unang round. Anong ikinasasaya mo? Swerte ka lang. Ang teknik ng aming pamilya, ipinapasa sa lalaki hindi sa babae. Kung pagdating ng panahon,
Hayaan nating isang babae ang sumali sa Dagger Master Competition. Iisipin ng iba na ang mga lalaki ng pamilyang Xiao ay patay na lahat, nakakahiya para sa amin. Hindi ba lalaki rin siya? Sa susunod na kompetisyon, hayaan siyang lumaban. Talaga ba, ang isang 10 taong gulang na bata ay maibabalik ang dangal ng pamilyang Xiao, ang dangal ng ating pamilya? Ganoon ka ba ang halaga? Batang pasaway, bakit hindi ko napansin dati na nakakaasar ka magsalita, Xiaolong? Huwag mong pahirapan si NN. Bata pa lang siya. Bukod pa doon, nanalo na kami. Huwag mong sabihin na magbabago ka ng sinabi. Ang teknik na ginamit mo kanina, hindi teknik ng pamilyang Xiao. Hindi ko pa sinisiyasat ang iyong pagtataksil sa pamilyang Xiao. Nasasabi mo pang nanalo ka. Ikaw. Ate, paano kung matalo ka? Isang batang hindi pa nakahawak ng patalim. Maaari akong matalo sa iyo. Kung matalo ako, ang karapatang lumahok sa Dagger Master Competition ay ibibigay ko sa iyo. At saka, luluhod ako sa harap ng lahat upang humingi ng tawad. Hindi ko matatanggap iyon. Ito na lang, kung matalo ka, sasakay ako sa iyo na parang kabayo. At aabot ka sa buong pamilyang Xiao. Paano? Bata nga talaga, mababaw ang mga hiling. Ako si Xiaolong. Hindi maaaring matalo sa isang may sakit. Sige, NN ikaw, huwag mag-alala. Hindi ako matatalo. Ang patakaran ng kompetisyon ay ikaw ang sentro, at sabay-sabay na ihahagis ang 4 na patalim. Ang may pinakamaraming tinamaan sa gitna, ang mananalo. Ang pagtama sa maraming target ay pangunahing kasanayan. Si Xiaolong noong 17 taong gulang, ay kaya nang tumama ng sabay-sabay, ng 3 target ng perpekto. Ang batang may sakit, hindi maaaring manalo sa kanya. Bata, tingnan mo ito. Hindi ka natututong maghagis ng patalim. Sa pamamagitan ng pagbubuhat, ngayon ipapakita ko sa iyo ang pang-30 sa Dagger Master Ranking. Ito ay isang antas na hindi mo maabot. NN mag-ingat. Paumanhin, masyado akong magaling. Hindi ko napigilan ang lakas. Ate, ayos ka lang ba? Ayos lang ako. 4 na patalim lahat tumama sa gitna ng target. Ang lakas ni Xiaolong. Ponlad ng ponlad. Kahanga-hanga. Ngayon, tiyak na si Xiaolong ay magbibigay ningning sa Dagger Master Competition. Bata. Ngayon, tingnan natin kung paano mo ako matatalo. NN, alam kong marunong ka ring maghagis ng patalim. Ngunit tinamaan na ni Xiaolong ang lahat ng 4 na target. Kahit natamaan mo rin lahat, tabla lang kayo. Nag-aalala ako. Ate, hindi kita hahayaang apihin. Batang may sakit. Ano ang ginagawa mong pagtatagal? Hindi ka ba matapang lumaban? Huli na para magmakaawa. Kung magkamali ka kahit isang beses, tiyak na talo ka na. Nagbago ang isip ko. Kung matalo ka sa labang ito ngayon, maaari kong hayaang manatili kayo ni Xiaomeng. Nang magkasama, siya ay maghahain ng tsaa at tubig. Ikaw naman ay magdadala ng inidoro ko sa gabi. 4 na target. Napakadali niyan. Gawin mong 8, at doblehin ang layo. Bata, hindi ka ba natatakot na mapahiya? 8. Hindi mo kayang gawin iyan. Akala niya siya si Master Xiaomie. Kahit na ang pinuno, sa kanyang pinakamalakas, 6 na target lang ang kaya. Bata talaga, hindi alam ang limitasyon. NN. Ano ang gagawin niya? Nagbulag-bulagan pa. Malinaw na, alam niyang hindi siya mananalo. Nagbibigay na ng pag-asa, gusto niyang makita kung ilang target ang matatamaan. Para lang may konting dangal. Ang batang ito, ano ba talaga ang balak niya? Hindi maganda, nakalimutan kong 10 taong gulang na bata siya. Hindi sapat ang taas. Akala ko may tunay na kakayahan. Isa lang pala itong biro, batang pasaway. Mas makabubuting bumalik ka muna, at matutong maglakad, bago ka makipaglaban. Tingnan mo ang kanyang kawalang kakayahan. Batang pasaway, pinapayuhan kitang huwag nang umakyat. Mag-ingat, baka masaktan ang baywang mo.
Ito.